Magandang umaga po mga kapatid, mga kaibigan. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat sa Amang Diyos na hanggang ngayon nandirito pa tayo sa loob ng bahay-sambahan para magsamba sa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, matagal na po akong nagsasabi sa inyo na mayroong darating na malaking digmaan sa buong daigdig, sa buong mundo. Nag-uumpisa na sila doon sa Middle East. Bakit hindi nila isinama sa Biblia ang The Book of Enoch? Kasi nakita nila ang lahat ng mga sinasabi ni Enoch. Na ang tao, dahil sa sobrang kasamaan niya, gagawa siya ng mga kasalanan. Kinuha nila ang The Book of Enoch. Itong si Enoch, siya po ang nagsasabi na libo-libong anghel sa langit ang inuutusan sa ating Amang Diyos na bumaba para magbantay sa buong daigdig, sa buong mundo. At hindi nila natupad. Sinuway nila ang utos ng ating Amang Diyos. Ano ang utos ng ating Amang Diyos? Sa libu-libong mga anghel, magbantay kayo sa buong mundo, sa buong daigdig. Nung bumaba na ang libu-libong mga anghel, nakita nila ang magagandang mga babae nga tagalupa. At sila'y nakipag-asawa sa mga babae sa lupa. At ang kanilang mga supling ay hindi basta-bastang tao. Mga makapangyarihan. Yung iba, nakita ng Amang Diyos na sinuway nila ang kanyang sugo, sila'y ibinilanggo, kinulong, at kinidinahan doon sa ilalim ng lupa. Yung mga supling nila, mga higanti. Hindi basta-bastang tao. Yung iba, nakatira sa punong kahoy, yung ang tinatawag ng mga baliti. Yung iba, nakatira sa ilalim ng bato, ang iba ay nasa tubig. At yan yung mababasa mo sa Biblia nung ipagamit pa ang Bible.
Yung mga ibang mga anghel, binigyan pa sila sa ating Amang Diyos ng panahon para makapagbago. Hindi sila ikinulong sa ilalim ng lupa. At yun sila ngayon, diyan nakatira sa mga baliti, mga punong kahoy. Di ba marami tayong mga taong nakita? Babae, yung sa una lang ako'y namangha, ako'y nagulat. May isang babae na nandoon sa ilog. Naghugas siya ng mga kamuting kinuha nila para isaing nila. Sa pakiramdam niya, ginamit siya, ginahasa siya. Tiningnan niya, wala siyang taong nakita. Ngayon, kinuha ako para gamutin sila. Ang sabi ko, ito'y pinabuntisan ng engkanto. Ayun, iyon na. Iyon na sila. Ang lahi sa mga engkantong nakipag-asawa sa mga taong mga anghel na nakipag-asawa sa mga babae sa tagalupa. Paglabas, naku po, kambal pa. Lalaki at babae. Puting-puti ang kanilang balat para talaga silang tunay ng mga Amerikano at Amerikana. Ngayon, totoo talaga ang sinabi ni Enoch na libu-libong anghel na bumaba para bantayan ang mundo, ang sanlibutan. Ginawa ba nila nga bantayan? Hindi. Hindi nila ginawa ang utos ng ating Amang Diyos. Sinuway nila. Nakita nila na maganda ang mga babae sa lupa at sila'y nakipagtalik, nakipag-asawa. Ang iba pang sabi ni Enoch, darating ang panahon na ang tao ay magsihanda ng mga sandata para puksain niya ang kanyang kalaban, ang kanyang kaaway. Di ba matagal na ako nagsabi sa inyo, ilang taon na yun? Na darating at darating talaga at mangyayari talaga ang malaking digmaan sa buong daigdig. Naghanda na ang Saudi Arabia para makipagdigma sa Amerika. At naghanda na ang China. Naawa si Putin, yung presidente ng Russia, dahil sa maraming mga inosenteng sibilyan na dadamay. Ang sabi ni Trump,
ayusin mo muna yung pakipagdigma ninyo sa Ukraine. Yun ang sabi ni Trump. Ang lahat ng ito nangyayari ngayon ay hula ni propetang si Enoch na darating ang digmaan. Silang lahat na mga bansa naghanda na sila sa pakigdigma. Ano pa ang sabi ni Enoch? Ang tao ay maghanda ng sandata. Pagkakita ng mga Bible scholar, hindi natin ito isama sa Biblia, sa basahon sa Biblia. Kapag isama natin ito, sabi ng mga Bible scholar, ang tao mapag-isip. Kundi, ang gusto ng mga Bible scholar para ilihim na ang lahat ng mga sinasabi ni Enoch ay magkatotoo. Ang gusto ng mga Bible scholar, kunin natin ito. Hindi natin ito isali sa banal na aklat. Marami ang mga relihiyon na hanggang ngayon ay nagbabasa pa ng Biblia. Sumasamba sa mga imahe, mga rebulto. Noong nabubuhay pa si Enoch, hindi pa siya kinuha ng Diyos. Nakita niya na ang mga tao sa panahon ni Noah ay nakipag-asawa. Kung makain sila, nag-iinuman sila. At sa sobrang puot ng ating amang Diyos, nagsabi, lilipulin ko ang mundo. Ipadala ko ang baha. Yung mga nipilit na mga lahi sa mga anghel na nakipag-asawa sa mga babae, mga higanti sila. Akala nila, siyempre makapangyarihan sila, akala nila mabubuhay pa sila. Dumating ang baha. At sinuwi lang at ang kanyang pamilya ang naligtas. At yung mga animals, yung mga hayop, naligtas. Yung mga nipilit na lahi sa mga makapangyarihan na mga anghel, patay din sa tubig ba. Pero ang tanong ito ang tanong, bakit ba na hanggang ngayon may mga lahi pa ng mga nipilit, yung mga lahi ng mga anghel na nakipag-asawa ng mga babae, bakit mayroon pa sila ngayon? Ang ibig po bang sabihin na mayroong pagdating ng baha, mayroon pang naligtas maliban kay Noe at sa kanyang pamilya?
Ito ang totoo. Ang sabi ng Amang Diyos, baka magbago pa sila. Ngayon, hindi man sila nagbago. Patuloy sila na nag-asawa sa mga babae sa lupa. Hahatulan talaga sila sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Itong dumarating ng napaka malaking digmaan sa buong daigdig. Ito ang sinasabi sa Old Testament na Bible na darating ang kahirapan, mga sakuna, gutom. At ngayon nakita na natin sa mundo ng social media, kawawa yung mga bata, yung mga inosenteng sibilyan, wala nang makakain. Noong nandito pa ang Panginoong Hesukristo, ano ang sabi niya? Kailangan maghanda kayo. Titinding gutom, matinding digmaan. Pero ini-ignore lang po ng mga tao. Kasi ang mga tao, yung iba, lahi sila ni Judas Iscariote. Ang ginawa ni Judas Iscariote, puro kasinungalingan. Bininta niya ang ating Panginoong Hesukristo. At sino ang pumatay ng Panginoong Hesukristo? Ang mga Hudyo. Yung membro ng Knight of Columbus, sila ang nagpatay. Sila ang nagpako, pinapako nila ang Panginoong Hesukristo doon sa krus. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, ang lahat na nangyari ngayon, matagal ko na pong sinasabi sa inyo, ilang taon na ang nakaraan. Ang sabi ko, magsihanda kayo. Darating kasi ang matinding gutom, mga sakuna, digmaan sa iba't ibang dako ng daigdig. At ano ang sabi sa Henesis? Ang sabi, ang lahat na iyan ay katuparan sa mga sinasabi ng ating Amang Diyos. Bakit kailangan pang maghirap ang tao? Doon sa Israel, doon sa ibang bansa, hanggang ngayon naghirap pa sila, nagtatanong sila, nasaan ang Diyos? Ang Diyos ba daw ay bakla? Lalo nang magagalit sa iyo ang Amang Diyos sa inyo diyan. Noong nagsabi ako na may bansang susunugin, may bayan o syudad na susunugin,
nangyayari at nangyari talaga. Ano po ba ang ibig sabihin sa mga pangyayari ngayon sa ating mundo? Isa lang ang ibig sabihin, kaibigan, kapatid, magbagong buhay ka, magbulay-bulay ka, magnilay-milay ka sa mga ginawa mong mga kasalanan. Totoo, mahal sa Diyos ang tao. Bakit nangyari dyan sa Iran at saka Israel? Sapagkat ang Israel, ang bansa na yan, wala na. Hindi na sila ang tunay na bayan ng Diyos. Itong Mindanao, ang tinatawag na Little Israel, wala na sa kanila. Mayroon pang ibang nagsasabi ng mga reliyon na yung mga nangyayaring digmaan hindi daw makarating dito sa atin sa Pilipinas. Hindi sinungaling ang Biblia. Bakit nagugulat ang Taga-Luzon? Nakaready na kasi ang missile ng China. Bombahin talaga sila. Galit ang China dyan sa Luzon. Nandyan kasi sa Luzon ang American base sa Amerika. Ang kanilang mga tangke, mga para pangdigma, nandyan na sa Luzon. Yung tinatawag na Typhoon missiles, takot ang China. Napakalakas kasi yun. Akala nila sa China na kaya nila ang Amerika. Yung nga, nagsihandaan sila. Lahat ng mga gamit nila para pangdigma. Sino ang unang nagsabi noon? Si Enoch ang unang nagsabi noon. Ang gusto sa mga Bible scholar na hindi sulat sa banal na aklat para ang tao ay malihis ang kanyang paniniwala. Yun ang gusto nila para makapangwarta sila gamit ang Biblia. Grabe, no? May iba pang mga reliyon nagsasabi. Sabi daw ni Ellen G. White na darating daw ang digmaan. Ang tanong ko, bakit ang malaking Biblia, bakit ginawa mo, Ellen G. White, na pocketbook? Gusto ka rin na ilihis ang paniniwala ng tao. Kawawa kayo diyan sa Seventh Adventist niya. Kayong iba't ibang mga reliyon, kawawa kayo. Hindi ninyo alam
na ang Holy Quadro G Religion Incorporated, siya lang ang nag-iisang relihiyon, siya lang ang nag-iisang sambahan, siya ang daanan, ang tunay na daan tungo sa iyong kaligtasan. Noong hindi pa naitayo ang Holy Quadro G Religion Incorporated, di ba nagsasabi na ako sa inyo na nakita ko ang isang planetang maliit na hanggang ngayon wala pang pangalan. Ngayon ang ating mga eksperto, ang ating mga scientist, mga scientifico, ano ang sabi nila? Dahil malaki at malaki na ito ngayon. Tulad na itong earth, itong mundo na ating kinalalagyan ngayon. Ang sabi ng mga eksperto, pangalawang earth daw. Ano ang sabi nila? Pangalawang earth. Nakita nila na may oxygen doon, may tubig doon, may mga punong kahoy. Kaibigan, kapatid, matagal na po akong nagsasabi, iyon ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Bakit ganito ng kalaki sa earth natin, sa ating mundo? Sapagkat ang Holy Quadro G Religion, ilang taon na tayo? 4 na. 4 na taon na. At 3 pa. Oh, pero ngayon, mayroong mga taong nakikinig sa akin at naniwala sila na nandito na ang bayang banal. Sa isang iglap lamang, sa isang kisap mata, ang lahat ng mga pinili ng ating Amang Diyos, ang kanyang mga anak, dadalhin niya doon sa bayang banal, ang bagong Jerusalem. Tandaan ninyo, kaibigan, kapatid, sa umpisa pa lang, sa pagtayo, sa pagparehistro sa Holy Quadro G Religion, nakita ko na. Maliit pa yan. Pero bakit biglang lumaki gaya ng earth natin ngayon? Kaibigan, kapatid, magbago ka. Sumunod ka lang sa akin. Ang lahat ng mga tinuturo ko, isabuhay mo para maligtas ka, kaibigan, kapatid. Yung katawang mong lupa ngayon na may sakit, katawang lupa na madali gutumin, katawang lupa na mahirap ang kalagayan mo, ang lahat na yan ay papalitan. Yung lupa, yung katawan mo na may malubhang karamdaman, papalitan yan. Kaibigan, kapatid, doon sa bayang banal, wala ka ng sakit doon. Wala ng gutom sa bayang banal. Hindi ka na magsaing doon.
Dito ngayon, nakaproblema ka pa kung ano ang uulamin mo mamayang tanghali. Anong uulamin mo mamayang gabi. Pero doon wala na. Ang ating kasama ang Panginoong Hesukristo. Mali yung mga sinasabi ng mga reliyon, lalo na yung Pentecostal, yung born again. Ang sabi nila, kung malaki daw ang tithes mo, may house and lot ka doon. May aircon ka daw doon. Mali yun. Ano po ba ang ginagawa ng tao doon? Ito ang ginagawa ng tao. Mag-awit siya, awit para matuwa ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Kaibigan, kapatid, gusto mo bang makarating doon? Dito sa mundo natin, may kabalisa ang buhay mo. Nababalisa ka. Lalo na ngayon, napakamahal sa mga bilihin. Hindi ho ba? Napakamahal. Ang mga tao, naghirap. May mga tao naman, yumaman. Ginamit nila ang pira ng taong bayan para maging mayaman sila. Ano ang sabi sa banal na aklat? Magpapayaman ka ngayon dito sa lupa, sapagkat pagdating ng araw ng paghuhukom, tulad ka ng isang matatabang baboy. Ano ang sabi sa banal na aklat? Magpapayaman ka dito sa lupa ngayon, sapagkat darating ang araw, sa araw ng paghuhukom, isa kang, tulad ka ng isang matatabang baboy na susunugin pagdating ng araw ng paghuhukom. Sino sa inyo, kaibigan, kapatid, ang gustong sunugin tulad ng isang matatabang baboy? Mag-uros-uros man na siya, sunugo na kayo. Yung mga kahirapan natin dito ngayon, dito lang yan. Sa bayang banal, wala nang kahirapan doon. Tandaan mo, kaibigan, kapatid. Ngayon pa, nagsasabi na ko sa inyo, magbagong buhay ka na, magmilay-milay ka. Buksan mo ang iyong puso't isipan. Papasukin mo ang ating Amang Diyos. Wala nang ibang reliyon, kundi karamihan sa mga reliyon ngayon, ang ikapulo, ang 10%, ang pasalamat para sa distrito. Tinuturo yan ni pastor at ni pastora. Linihis nila ang kaisipan ng tao. Katulad din sila sa mga Bible scholar na linihis nila ang kaisipan ng tao, hindi nila isinama ang the Book of Enoch sa Bible para daw matago ang mga sinasabi ni Enoch.
At sinabi din yan ni propetang si Isaias. At sa Levitico, may makikita at mababasa ka dyan na darating ang panahon. Kahit si Habakuk nagsabi, anong sabi ni Habakuk? Kayong lahat na gumagawa sa mga reliyon, gusto ninyong angkinin ang buong sanlibutan para lamang sa inyong sariling kagustuhan? Aba, masakit yun ah. Yung mga pagnanakaw, sariling kagustuhan yan. Pero lahi din yan sinong lahi yan? Kay Judas Iscariote. Yung mga pagnanakaw, yung mga kasamaan, itong si Judas Iscariote, siya ang nagbinta. Bininta niya ang Panginoong Hesukristo para patayin. Kaibigan, kapatid, mahal ka ng Panginoong Hesukristo. Mahal ka ng Amang Diyos. Sumunod ka lang. Gawin mo lang ito kahit nasa malayo ka. Paki-like and share. Bakit kailangan yan? Para marami pang mga taong makakita at makarinig. Kung stroll ka na lang, hindi mo ito ginagawa ang mga sinasabi ko. Walang katiyak na kaligtasan. Pero kung sundin mo ang mga sinasabi ko sa iyo, tandaan mo, kung nagbagong buhay ka, hindi ka na gumawa ng mga kasalanan, sumunod ka sa lahat ng mga sinasabi ko, follow ka, like and share, tandaan mo, mapapatawad ang mga kasalanan mo. Bakit po ganon ang sinasabi ko? Bakit ganyan? Ito ganito ha. Ipakita ko sa inyo. Kung may mga kaibigan ka, mga kapatid ka, na gumawa ng mga kasalanan, mga kasamaan, kapag i-like at i-share mo ito, hindi mo alam. Baka magbagong buhay yun dahil sa pag-share mo. Ano po ba ang sabi sa banal na aklat? Kung, tandaan mo ha, sa isang tao lang na tunay na magbalik loob sa Amang Diyos, libo-libong anghel sa langit na siyang natutuwa, umaawit sila para sa iyo. Ano ang sabi sa banal na aklat? Kung may isang tao lang nagbalik loob sa Amang Diyos, dahil sa nag-share ka lang, napanood niya, at siya'y nagbagong buhay, sumunod siya. Ano ang sabi sa banal na aklat? Libo-libong anghel sa langit na sila'y umaawit sa tuwa dahil sa ginawa mo. Balikan ko. Ano ang sabi sa banal na aklat? Kung may isang tao ka lang na napabalik mo sa ating Amang Diyos, sumunod sa sugo
sumunod sa Holy Quadro G Religion Incorporated. Dahil sa share mo, libo-libong anghel sa langit na sila'y sa tuwa ay umawit. Tandaan ninyo yan. Ano ang sabi sa banal na aklat? Gusto ko lang ibabalik-balik ito para ma-share ninyo. Ano ang sabi? Kung may isang kaluluwa o isang tao na nagbalik loob dahil sa iyo, libo-libong anghel na sa tuwa ay umawit. Pero iba ang sinishare ninyo Yung mga TikTok, inishare-share pa ninyo. Natutuwa kayo na may nagsayaw-sayaw doon. Pero, ang mga pagsambang ganito sa Holy Quadro G, hindi ninyo isinir. Baka maging questionable ang kaligtasan mo, kaibigan, kapatid. Kasi mula pa ng una, sila'y nabautismuhan. Ano ang sabi nila? Maniniwala at maniniwala ako. Susunod at susunod ako. Nasaan na sila ngayon? Wala na. Hindi na natin sila kasama. Hindi na sumasamba. Iyon ang tao, kaibigan, kapatid. Gumagawa sila hanggang bibig. Pero tungkol sa kanilang mga TikTok, naku po. May iba dyan, makikita niyo sa mundo ng social media, 1.5 million views nanonood sa kanila sapagkat marami ang nag-share, marami ang nag-follow, marami ang nag-like. Nag-like sila nakasakay sa kalabaw, nag-like sila dahil sa marami ang ginagawa ng tao. Pero tungkol naman sa ating mga pagsamba, tungkol naman sa Holy Quadro G, ini-stroll lang nila at hindi nila isinyer. Kaibigan, kapatid, questionably ang kaligtasan. Tandaan ninyo ito. Kayong nasa malayo, gawin ninyo ito. Like, follow, and share. Gusto kasi ng Amang Diyos, maituro ito sa inyo. Dahil sa mundo ng social media, dahil marami na, sobra na ang mga kasalanan na ginawa ng tao sa ngayon. Yun, huhukuman ka talaga, susunugin ka pagdating ng araw ng paghukom. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat, ang tayo'y manalangin sa ating Amang Diyos.